Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Mario Reyes Sereno at Danny Diaz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1191. Si Norton Yates ay walang malay na nanginig habang nakikita ang malamig na mga mata ni Harvey York. Gayunpaman, nagalit siya sa susunod na sandali at sumigaw, dalhin siya pababa. Kasunod ng utos ni Norton, ang apat na kulay ginto na buhok at asul na mata ng mga bodyguard na una ay nakahawak kay Mandy Zimmer ay tumayo ng tuwid at lumakad patungo sa kung saan si Harvey ay. Sila ay casual na pinatunog ang kanilang mga leeg at mga daliri. Ang mga tunog ay maaaring marinig at isang malakas na pagpapahayag. Honey, isara ang iyong mga mata. Kukunin ko ang pakikitungo sa bagay na ito. Hinimok ni Harvey si Mandy, natatakot na siya ay matakot. Ang leader ng grupo ay agad nang umisi at naghagis ng isang suntok papunta sa mukha ni Harvey. Gayunpaman, hindi gumalaw si Harvey ng isang pulgada. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, direktang pinalakas ang kamao ng kalaban, at inihagis siya. Ang bodyguard ay nakahiga ng sandali sa lupa pagkatapos. Pagkatapos, si Harvey ay lumakad sa kanyang mukha at pinanatili ang pagtapak dito hanggang sa ito ay madurog at hindi na gumalaw. Ang tatlong natitirang mga bodyguard ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha at nagmadali ng sabay-sabay. Si Harvey ay sinipa ang mga ito sa isa't isa. Ang lahat ng tatlong makapangyarihang mga bodyguard ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Ang live-in-in-law na ito ay may kakayahan sa isang taong upang ito ay labanan. Ang bawat isa mula sa Yates family, na orihinal na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ay nagulat sa sandaling ito. Paano ginawa ito ni Harvey? Hindi ito dapat posible. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa labanan ng pulisya, si Finn Yates ay na-hospital dahil sa isang sampal mula sa kay Harvey. Ginawa nito ang eksena na tila normal. Ang taong nagulat sa karamihan ay si Norton Yates. Ang mga apat na bodyguards ay maingat na napili, at ang bawat isa sa kanila ay maaaring lumaban ng napakahusay. Kahit na ang isang dosina o higit pang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging kanilang mga kalaban. Gayunpaman, madaling pinabagsak ni Harvey ang mga taong iyon. Master, ito ay ang paghatol ni Norton. Sa pagtingin sa kay Harvey, napapalapit na sa paghakbang, si Norton ay natakot at sinabi, Harvey, naiintindihan mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Naisip mo ba ang malubhang kahihinatnan ng paglaban sa Yates family mula sa Amerika? Sa tingin ko maaari kang ituring bilang isang talento. Hanggat nakakaapekto ka at humihingi ng paumanhin ngayon, maaari kong isaalang-alang ang pagtanggap sa iyo at hayaan kang maging subordinate ng pamilyang Yates sa Amerika. Ito ay isang karangalan na maraming tao ang hindi maaaring humingi. Mas mahusay mong isaalang-alang ito. Tiyak na si Norton ay tiwala. Nakilala din niya ang mga taong napakabait nang siya ay nasa Amerika sa nakaraan. Kadalasan, ang iba pang partido ay agad na magbibigay sa isang beses ginawa niya ang pahayag na ito at maging isang matapat na aso ng Yates family mula sa Amerika. Sa kabila nito, ang paghuhusga ni Norton ay mali sa oras na ito. Si Harvey ay lumakad sa harap niya at hinampas-hampas ang pamalo sa kanyang kamay. Pagkatapos ng paghampas ng pamalo sa kanyang kamay, sinabi ni Harvey ng walang baba, ito ang tinatawag na disiplina ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Magandang bagay, umaasa ako na madaling gamitin. Napagtanto ni Norton kung ano ang gagawin ni Harvey. Sa sandaling iyon, hindi na mapipigilan ito ni Norton at kinuha ang ilang hakbang paatras at nagsalita sa takot, Harvey, binabalaan ko ikaw, huwag kumilos ng walang ingat. Ang mga bagay sa pagitan natin ay mapapamahalaan pa rin kung hinawakan mo lamang ang mga ito. Kung hinawakan mo ako, ikaw at ang pamilya ng iyong asawa ay magwawakas. Sinabi ni Harvey sa walang malasakit, ang huling taong nakipag-usap sa akin tulad nito. Sa palagay ko ang damo sa libingan ay halos 2 metro na ang taas. Si Norton ay natigilan. Sampal. Gayunpaman, agad na inihampas ni Harvey ang pamalo sa kanyang kamay sa mukha ni Norton bago niya makumplito ang pagsasalita. Ang kalahati ng mukha ni Norton ay nasira sa oras na ito.
Hinawakan ni Norton ang kanyang mukha at napasigaw siya sa takot. Ang eksena na ito ay naging sanhi na ang mga sulok ng mga mata ng lahat ng pamilyang Yates ay kumibot. Ang patuloy na paghampas nito ay hindi nila naiisip na mangyari. Walang kahit isang tao na sumang-ayon upang ihinto si Harvey York sa sandaling ito. Sampal, si Harvey ay patuloy na sumakop sa pamalo sa kanyang kamay patungo sa katawan ni Norton. Ang mga damit ni Norton ay natanggal na at nag-iiwan ng mga blood stain na nasa ibabaw ng buto sa kanyang katawan. Si Norton, na sa simula ay nakatayo, ay itinapon sa lupa sa oras na ito, lumiligid pabalik-balik. Sampal, sampal, sampal. Si Harvey ay hindi nagnanais na huminto. Sa halip, patuloy niyang ginagawa ito ng walang interes. Sa wakas, nasira ang pamalo. Pagkatapos lamang, si Harvey ay nakahawak sa sirang piraso sa kanyang kamay sa lupa. Sa sandaling ito, si Norton, na nasa lupa, ay walang lakas na natitira upang sumigaw. Siya ay hindi naiiba mula sa isang patay na tao maliban sa paminsan-minsang pag-ikot ng kanyang katawan. Kahit na siya ay ipinadala sa ospital ngayon, mahirap sabihin kung siya ay maaaring iligtas o hindi. Honey, umuwi na tayo. Kinuha ni Harvey ang takot na si Mandy Zimmer sa kanyang braso sa kanyang mga balikat at iniwan ang ancestral house ng Yates family. Hindi niya sinabi ang isang salita sa pamilya Yates mula sa simula hanggang katapusan. Tulad ng sa mga tao mula sa pamilyang Yates, hindi sila maglakas loob na sabihin ang anumang bagay na malupit, ni hindi sila manggahas na pigilan siya, ngunit ang lahat ng mga ito ay nanginginig lamang sa buong oras. Sinabi ni Lola Yates na nanginginig pagkatapos na umalis si Harvey, mabilis. Tawagan ang ambulansya. Hindi natin maaaring ipaalam na si Mr. Norton Yates ay mamatay dito. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay sa kanya. Matapos marinig ito, ang mga tao mula sa pamilyang Yates ay nagmamadali na tinawag ang ambulansya, na nagpadala kay Norton at ang kanyang mga kalalakihan sa ospital. Si Lola Yates ay nakaupo sa upuan ng afhat nang matapos ang bagay, nawalan ng pagpapahirap. Si Norton Yates ay isang miyembro ng Yates family mula sa Amerika. Dumating siya dito na nagpapakita ng kalooban ng Yates family mula sa Amerika. Gayunpaman, siya ay pinalo at naiwan na may hininga lamang sa kanyang pagdating dito sa unang araw. Kung nais ng pamilya Yates mula sa Amerika ang bagay na ito ay mananagot, ang pamilyang Yates sa Buckwood ay hindi mapupunta ng maayos. Si Harvey na ito ay walang takot. Siya ay espesyal na nagsanay upang lumaban. Madaling pinalo niya ang 4 na malaking burly na bodyguards. Sinabi ng isang tao mula sa Yates family. Ang iba ay tumanggo sa pagsang-ayon at sinabi, dapat na siya ay sanay sa labanan dati. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng kakayahan na ito maliban kung sila ay sinanay. Hindi bababa sa wala sa atin sa pamilyang Yates ang may kakayahan. Si Ben Yates ay nagsanay din noon, ngunit hindi pa rin niya matalo si Harvey sa dulo. Ang lahat ay natatakot habang nagsasalita tungkol dito. Ang brat na ito, si Harvey, ay tulad ng isang baliw. Magsisimula siyang humahabol sa mga tao sa sandaling siya ay nasa isang hindi pagkakasundo sa ibang partido. Ang bawat tao ay natatakot na matamaan niya. Si Ben ay biglang ngumisi, kaya kung siya ay sinanay. Ito ay mabuti para sa palabas. Hindi na ang kanyang mga kasanayan ay maaaring makipaglaban-laban sa dalawa. Hindi niya magagawang labanan laban sa isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ito ay hindi malaki sa pakikilahok laban sa kay Harvey hanggat mayroong mas maraming tao. Pinakamahalaga, talagang siya ay dumating upang pindutin si Mr. Norton Yates. Sa kasong ito, ang Yates family mula sa Amerika ay hindi kailanman hahayaang siya ay mabuhay. Ang iba pang mga tao mula sa Yates family ay nakumbinsi na nakikita ang mga salita ni Ben. Di nagtagal, sinabi ni Lola Yates, Ben, nag-aral ka sa Amerika. Sabihin mo sa akin, ang ikatlong Master Yates mula sa Yates family mula sa Amerika ay nasa kanyang paraan dito, siya ba talaga ay mahusay? Ang bawat tao ay tinitingnan si Ben na may pag-asa. Si Ben ay ngumiti at sinabi, syempre siya ay mahusay. Noong nasa Amerika ako,
narinig ko na ang kalahati ng mga kongresista sa Texas ay ang kanyang mga alagad. Hindi ito ang mahalaga sa bahagi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ikatlong Master Yates na ito ay isang mahusay na manlalaban. Sinasabi na siya ay naging isang disipulo ng lumang pari at natutunan ang isang serye ng mga estilo ng pakikipaglaban. Hindi lamang ito mapalakas ang katawan, ngunit ito ay puno din ng kahinahunan. Narinig ko na ang boxing champion ng Texas, ang Amerika ay nakipaglaban sa kanya sa ring ng isang beses. Ngunit ang ikatlong Master Yates ay isang suntok lamang at agad na pinatulog ang Texas boxing champion na ito. Ang mga mata ng mga tao mula sa pamilyang Yates ay puno ng pagkamangha sa mga salita sa pandinig kay Ben. Sinabi ni Lola Yates, "Ben, ayon sa sinabi mo, ibig sabihin ba na ang ikatlong Master Yates ay maaaring mapuksa si Harvey York sa pamamagitan ng kanyang sarili ng walang resort sa panlabas na puwersa?" Siyempre, ang ikatlong Master Yates ay madaling masira si Harvey, ang live-in na manugang, anuman ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, kayamanan, o kapangyarihan. Si Harvey ay magiging higit pa habang ang ikatlong Master Yates ay handa na dumating. Hindi ako naniniwala na si Mandy pa rin ay darating upang maging matigas ang ulo sa lalong madaling si Harvey ay sa labas ng kwento. Sa wakas, ang Regency Enterprise ay sa huli ay mahulog sa mga kamay ng pamilyang Yates. Ang mga tao mula sa Yates family ay nagbago ng mga sulyap pagkatapos marinig ito. Pagkatapos, sumabog sila sa pagtawa na inilagay ito sa ganitong paraan, ang mga nakikinabang sa wakas ay magiging kanila, ang Yates na pamilya sa Buckwood, hanggat ang bagay na ito ay maayos na hinahawakan. Si Lola Yates ay nag-iisip ng mahabang panahon at sinabi, "Ben, may anumang paraan upang pahintulutan ang ikatlong Master Yates na dumating." Hindi ako makapaghintay. Oo, si Ben ay ngumiti. Kung si Norton ay nasira o kahit na namatay, ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay tiyak na hindi uupo. Ang mga tao mula sa pamilya Yates ay tumingin sa bawat isa pagkatapos na pagkadinig sa mga salita ni Ben. Ang ipinakita ni Ben ay upang wakasan si Norton Yates. Pagkatapos, maaari nilang gamitin ito upang pilitin ang Yates family mula sa Amerika upang gumawa ng isang paghiganti sa lalong madaling panahon. Si Lola Yates ay nanunuya at sinabi, "Ben, ang iyong ideya ay mabuti. Ngunit mananagot tayo sa pamamagitan ng Yates family mula sa Amerika sa sandaling ito ay malantad." Kinuha ni Ben ang malalim na hininga at sinabi, "Lola, ang isang taong may malaking ambisyon ay hindi nag-aalala tungkol sa mga bagay na walang halaga. Kung ang pinsala ni Norton ay masyadong mababaw lamang, ang pamilyang Yates ay maaaring sisihin sa atin para sa hindi maayos na mga bagay. Pagkatapos ay magiging mas masahol pa ang sitwasyon. Ang tanging paraan sa ngayon ay upang gawin ang Yates family mula sa Amerika na magalit. Ito ay si Norton Yates lamang. Hanggat hindi siya maaaring magsalita at buhay pa, anuman ang nangyari ngayon, tayo lang ang nakakaalam." Si Lola Yates ay nag-iisip ng mahabang panahon. Siya ay bahagyang tumanggo. Si Ben ay nagpakita na may isang ngiti, at sa lalong madaling panahon ang balita ay nagmula sa ospital. Bagaman ipinadala si Norton sa ospital sa oras para sa emergency treatment, na-diagnosed siya na nasa isang vegetative state. Hindi na siya maaaring magising muli dahil sa malubhang pinsala. Ang apat na kanyang mga bodyguard din ay namatay. Wala sa kanila ang maaaring maligtas. Sa lalong madaling panahon, ang balita ay dumating sa Yates family mula sa Amerika sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Sila ay galit na galit. Kahit na si Norton ay hindi ang tagapagmana ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Gayunpaman, siya ay maaaring ituring bilang isang tao sa isang pamilyang Yates sa Amerika. Siya ay isang pioneer sa oras na ito at siya ay dumating sa mahusay na bansa na nagdadala ng kalooban ng Yates family mula sa Amerika. Hindi nila naisip na magiging comatose siya pagkatapos na dumating siya sa Buckwood. Ang galit ng Yates family mula sa Amerika ay inaasahan. Ito ay dahil sila ay isang napakalakas na pamilya. Ang kanilang katayuan sa Amerika ay maihahambing sa pinakamataas na 10 pamilya sa Great Country Age.
Ngayon na ang kinatawan ng pamilyang Yates ay nasira, paano sila makaligtas kung hindi nila ibabalik ang kanilang katayuan? Sa simula, kukuha ng higit sa 10 araw para sa ikatlong Master Yates na dumating sa mahusay na bansa H. Gayunpaman, hindi siya maaaring umupo pa rin sa sandaling ito. Ang pribadong eroplano ay malapit nang umalis anumang oras. Sa Texas, Amerika, sa loob ng isang kahangahangang villa. Ang isang matandang lalaki na may suot na puting shirt ay sumusulat ng dahan-dahan na binabalik niya ang kanyang kanang kamay. Ito ang maalamat na pagpindot noon, siya ay bahagyang hinaranggan gamit ang kanyang kamay. Ito ang maalamat na transform. Sa wakas, itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. Ito ang maalamat na imit. Ang matandang lalaki na nakaupo sa isang nasiyahan na pagpapahayag pagkatapos ng pagtatapos ng 3 mga galaw. Maraming mga tagapaglingkod sa gilid ang tumitingin sa kanya na may paghanga. Ang taong ito ay ang sikat na dating tagapagsalita ng Texas sa Amerika, ang ikatlong Master Yates mula sa Yates family. May sinasabi sa Texas, mas gugustuhin kong masaktan ang gobernador kaysa sa ikatlong Master Yates mula sa pamilyang Yates. Basta batay sa puntong ito, sapat na upang makita kung gaano kakilakilabot ang ikatlong Master Yates. Mahalaga na maunawaan na ang Amerika ay kilala bilang isang libreng bansa. Nagkaroon ng mataas na paglaganap ng mga baril sa bansang ito. Ang mga tao ay nakipaglaban araw-araw dahil sa iba't ibang mga problema. Gayunpaman, ang ikatlong Master Yates ay nagtayo ng gayong malaking reputasyon para sa kanyang sarili, na sapat upang ipaliwanag kung gaano siya nakakasira. Hindi niya nakuha ang kanyang reputasyon ng sapalaran. Sa halip, ito ay dahil sa seryeng ito ng mga estilo ng pakikipaglaban. Sinasabi na ang 2 boxing champions ng Texas ay hindi makakakuha ng kanyang hanay ng pagpindot, at pagbabagong anyo, at natalo sa kanya. Gayunpaman, ang ikatlong Master Yates ay tumigil sa pakikipaglaban sa nakaraang ilang taon. Ginawa niya ang paglilinang sa sarili sa halip na pagsasanay sa martial arts. Oo naman, hindi rin siya kailangan ng Amerika na gumawa ng anumang bagay dahil sila ay malakas na sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kayamanan. Nakikita niya ang pag-upo, ang butler sa tabi niya ay mabilis na lumakad at nagsabi, "Ikatlong Master Yates, ang pribadong eroplano sa Great Country H ay handa na. Maaari tayong umalis sa anumang oras." Ang ikatlong Master Yates ay umiinom ng tsaa at nagsalita ng walang interes. Narinig ko na ang isa na nabugbog ay si Norton na may ilang mga kasanayan. Ngunit hindi siya karapat-dapat sa akin na gumalaw laban sa kanya. Pumunta sa Texas Boxing Association, dalhin ang 2 boxing champions dito, at hayaan silang samahan ako sa mahusay na bansa H. Sinabi ng butler pagkatapos ng pakikinig, "Ikatlong Master Yates, sigurado ka ba?" Ang mga 2 boxer ay, at tiyak na hindi sila ang isa sa pinakamadaling hawakan. Maaari pa rin nilang atakihin tayo kung hindi tayo maingat. Ang ikatlong Master Yates ay nagsabi ng walang kamali-mali, "Ang mga ito lamang ang natalo ko. Ano ang mahirap na kontrolin dito? Sabihin sa kanila ang bawat tao ay makakakuha ng 10 milyong dolyar kung susunod sila sa oras na ito. Oo, pupunta ko at aayusin ang bagay na ito." Ang butler ay mabilis na umalis. Hindi niya naisip na ang ikatlong Master Yates ay kukuha ng bagay na ito ng seryoso. Kahit na ang 2 boxing champions ng Texas ay kailangang sumama sa kanya. Ang parehong may lakas ng loob ay ang tunay na pakikitungo. Well, sila ay naglalaro sa boxing ring. Sinasabi na ang 2 lalaki ay pumatay ng halos 100 kalaban, at parehong maaaring itumba ang kanilang mga kalaban na may isang suntok lamang. Nang maglaon, sinabi na ang 2 champion boxer ay natalo sa 3 galaw lamang ng 3rd Master Yates, na kung saan ay ginamitan niya ng kanyang kasanayan. Lamang pagkatapos, sila ay naging naging low-key. Gayunpaman, ang pagiging low-key ay hindi nangangahulugan na ang kanilang lakas ay nakompromiso. Sa katotohanan, ayon sa butler, ang lakas ng 2 Texas boxing champions ay mas malakas pa kaysa sa dati. Kahit na ang mga tao mula sa mga kalye ay hindi maglakas loob na pukawin ang 2 na wala sa takot sa pagkuhan ng kanilang mga sarili na pumatay.
Ang pagdadala ng mga dalawang kasama ay nagpakita na ang ikatlong Master Yates ay galit na galit. Sa lalong madaling panahon, ang mga itaas na lupon sa Texas ay nahuli ng hangin. Sa una, maraming mga malalaking pamilya ang nais na maging masaya sa katotohanan na ang Yates family mula sa Amerika ay tiyak na mapapahamak sa kabiguan sa mahusay na bansa H. Gayunpaman, narinig nila na ang ikatlong Master Yates ay gumawa ng isang paglipat ng kanyang sarili at kahit na dinala ang dalawang Texas boxing champions. Ang bawat tao'y naghuhukay sa sandaling ito. Maraming mga tao sa itaas na klase ng Texas kahit na nagsimulang mag-empake ng kanilang mga bagahe at handa upang pumunta sa mahusay na bansa H. Ito ay dahil alam nila ang lahat na ang Third Master Yates ay tunay na ibig sabihin nito sa oras na ito. Sa kanya na gumawa ng isang pag-atake, sinumula sa Buckwood o sa dakilang bansa H ay maaaring ihinto ang Yates family mula sa Amerika. Ang iba pa sa kanila ay sumunod lamang sa likod ng pamilyang Yates upang mabuhay ng may pag-asa na gumawa ng maraming pera. Kasabay nito, hinahanap ng lahat ang magiging katulad ng kung kailan ang dalawang boxing champions sa Texas ay gumawa ng isang pag-atake. Tulad ng mga bagay na lumalaki, ang lahat ng mga partido sa Buckwood ay nakatanggap na ng balita bago dumating ang ikatlong Master Yates sa Buckwood. Si Yvonne Xavier ay agad na nagpunta upang hanapin si Harvey York. CEO, natatakot ako na may isang bagay na maaaring mangyari sa oras na ito. Ang ikatlong Master Yates mula sa pamilyang Yates sa Amerika ay darating dito sa isang pribadong eroplano na may dalawang boxing champions mula sa Texas. May isang mataas na pagkakataon na sila ay darating dito para sa iyo. Nag-aalala si Yvonne. Siya ay mula sa pamilyang Xavier sa Central Plains. Malinaw na narinig niya ang pamilyang Yates mula sa Amerika. Kabanata 1195. Ayon sa pamilyang Xavier sa Central Plains, ang Yates family sa Amerika ay napaka-maimpluwensya sa Amerika. Hindi lamang ang mga asset nito ay kumalat sa buong mundo, ngunit maraming tao sa pamilya ang nakikibahagi sa politika. Ang apat na masters ng Yates family sa Amerika ay may isang pivotal na posisyon sa Amerika. Kahit na ang ikatlong Master Yates ay nirirango sa huling sa apat na mga masters, ito ay hindi isang bagay na ordinaryong tao ay maaaring makamit lamang alinman. Bagaman alam ni Yvonne Xavier na ang kanyang CEO ay malakas, medyo nag-aalala siya. Ikatlong Master Yates, ang isa na natalo ang Texas Boxing Champions gamit ang ilang kung fu, tama ba? Sinabi ni Harvey York na may isang ngiti. Iyon ay isang viral video sa internet noong nakaraang taon. Sa video, ang isang masiglang matandang lalaki ay random na hinamon ang malaking bullet boxing champion at natapos sa pagsusuka ng dugo. Sa oras na iyon, si Harvey ay napinsala na ito ay talagang isang uri ng pinakamalakas. Hindi niya naisip na makakatagpo niya ang master na ito sa oras na ito. Sinabi ni Yvonne na nag-aalala, CEO, hindi ka dapat bulag sa balita sa internet. Mula sa kung ano ang naririnig ko, ang Third Master Yates Kung Fu ay ang tunay na pakikitungo. Sinasabi na natutunan niya ito mula sa isang matandang pari noong bata pa siya ay lubos na naiiba mula sa tinatawag na Kung Fu ng mga swindlers na fooling people. Pinakamahalaga, siya ay darating dito para sa iyo. Bilang karagdagan, nabasa ko rin ang impormasyong tungkol sa dalawang Texas Boxing Champions. Ang dalawa sa kanila ay dominado ang Texas boxing world sa maraming mga taon, daig nang hindi bababa sa daan-daang mga opponents gayunpaman, natalo sila sa ikatlong Master Yates kapag sila ay nakipaglaban sa kanya. Kung hindi man, paano ang ikatlong Master Yates na ipatawag ang mga mapagmataas na Amerikano? Si Harvey ay tumawa. Sino ang hindi niya nakita nung siya ay nasa larangan ng digmaan? Ang Knight Commander ng Empire of the Suns That Never Set, ang hari ng armas ng Amerika, ang Ninja King ng Island Nation. Alin sa mga taong iyon ang isang simpleng karakter? Gayunpaman, sila ay tinalo pa rin ni Harvey. Ang dakilang bansa H ay hindi natatakot sa anumang makapangyarihang bansa. Bukod dito, hindi siya natatakot sa sinuman. CEO, dapat kang mag-ingat. Ang iba pang partido ay darating pagkatapos mo. Si Yvonne ay nabalisa.
Kahit na alam niya na si Harvey ay mahusay, nag-aalala pa rin siya. Okay lang. Dahil gusto nilang dumating, dapat na manatili tayo dito at huwag umalis. Sinabi ni Harvey nang walang interes. Ang bagay sa pamilyang Yates mula sa Amerika na inaalis ni Mandy Zimmer ay hindi pa tapos. Si Harvey ay kailangang gumawa sa mga account sa kanila. Ngayon na ang ibang partido ay darating sa kanya, natural na hindi siya pipiliin. Ang katotohanan na ang ikatlong Master Yates ay darating sa Buckwood kasama ang dalawang Texas boxing champions ay mabilis na kumalat sa buong upper class ng Buckwood. Ang mga lokal na pamilya ng Buckwood ay nag-iwas sa takot. Gayunpaman, ang mga banyagang pamilya at puwersa ay handa na upang pumunta sa paliparan upang matugunan ang mga ito. Ito ay dahil naintindihan ng lahat ng ito. Ang ikatlong Master Yates ay napaka-agresibo sa oras na ito. Ito ay upang maghihiganti sa kay Harvey at hayaan ang Yates family ng Amerika na hawakan at bumuo sa Buckwood. Kung ito ay pupunta ayon sa kanyang mga plano sa oras na ito, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na umani ng ilang mga benepisyo sa hinaharap. Tulad ng sa mga tao ng Yates family sa Buckwood, lahat ng mga ito ay nasa ospital sa sandaling ito. Ang buong Yates family ay labis na nasasabik kapag narinig nila ang balita na darating ang ikatlong Master Yates. Ito ang kinalabasan na gusto nila. Pinilit nila ang ikatlong Master Yates na dumating sa Buckwood kaagad. Kapag dumating ang oras, kung magkano ang porsyento ng Buckwood ay sa huli ay mahulog sa kondangan ng Yates family mula sa Amerika. Gaano karaming mapanganib na interes ng dakilang bansa ang mawawala. Ang mga tao mula sa pamilya Yates ay hindi lamang nagmamalasakit sa lahat ng ito. Inaalagaan lamang nila ang isang bagay, kung maaari nilang mapuwersa na makuha sa kanilang kamay ang equity ng Regency Enterprise pagkatapos na ang ikatlong Master Yates ay sirain si Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.